kapangyarihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Malugod po nating ipagdiwang kaisa ng buong simbahan ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Hilingin natin ang kaniyang panalangin. At upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimula po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at At sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na lubha lubha akong akong nagkasala nagkasala sa sa isip, isip, sa sa salita salita, at sa sa gawa, gawa, at at sa sa aking aking pagkukulang. pagkukulang. Kaya Kaya sinasamo sinasamo ko ko sa sa mahal mahal na na Birheng Birheng Maria, Maria, sa sa lahat lahat ng ng mga mga anghel anghel at at mga mga banal, banal, at at sa sa inyo inyo mga mga kapatid, kapatid, na na ako'y ako'y panalangin panalangin sa sa Panginoong Panginoong ating ating Diyos. Diyos. Kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong nanak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, Amen, Amen. Yumuko tayo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama-sama nating ipanalangin na iadya tayo ng Panginoon sa malakas na lindol. Panalangin natin ang mga tumutulong sa ating simbahan para tayo patuloy na makatulong. Panalangin natin ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nasa ibang bansa na nagtatrabaho. Ang mga nagpapamisa. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagligtas sa lahat ng bansa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin. Halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos.
Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Bawat isa'y may nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon. Ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siyang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Nathanael, sumagot si Felipe, halika tingnan mo. Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya hindi mangdaraya. Tinanong siya ni Nathanael, paano niyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng punong igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel. Wika ni Nathanael. Sinabi ni Jesus, nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat.
Ilang beses na po ba tayo nahusgahan? Ilang beses na po ba tayo nagpanghusga? At naitanong na po ba natin kahit minsan na ilang relasyon na kaya ang nasayang dahil sa mga panghuhusga na ating ginagawa? Di po ba natin napapansin ang bilis nating manghusga ng tao, ng bagay, ng pangyayari, ng sitwasyon batay lamang sa inisyal nating narinig o nakikita na pwede namang may katotohanan talaga yung ating panghuhusga. Pero marami kasing sides ng katotohanan na dapat din nating makita bago tayong manghusga. Kung kinakailangang husga, gusto nating manghusga. At nangyayari pa, minsan, na yung hindi natin alam, hindi natin nakikita o hindi pa natin narinig, yun ang mas totoo talaga. Yan po kasi ang napatunayan ni Nathaniel na ayon sa tradisyon ay si San Bartolome din. Sa ating narinig na ebanghelyo, siya na nagsabing, meron bang mabuti na po pwedeng manggaling sa Nazareth? Yun po kasi ang pirmis niyang nalalaman, nakikita, narinig. Meaning, walang dakilang tao, walang magaling na tao, walang pambihira o kahangahangang tao na pwedeng manggaling, magmula sa maliit na bayan ng Nazareth. Kaya hindi siya makapaniwala na sinasabi ni Felipe sa kanya na si Jesus na galing Nazareth ang siyang Mesiyas. Buti na lamang at hindi siya nagpadala sa kanyang negative bias. Buti na lamang at pinaunlakan niya ang imbitasyon ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Felipe. Come and see. Halika, tingnan mo. Kasi po kung hindi, ay hindi niya sana nalaman at narinig yung katotohanan na hindi pa niya narinig at nalalaman tungkol kay Kristo na siya palang mas totoo kesa sa negative bias niya noong una. Sa negative bias niya noong una na kung pinanindigan lamang niya, hindi niya nakilala si Kristo. At hindi sana siya naging disipulo o apostol nito. And then imagine, yung napakalaking katotohanan na kanyang nadiskubre. Sige nga, yung discrepancy mula dun sa pagsasabi niyang, wala namang mabuting pwedeng manggaling sa Nazareth. Wala nang mas bubuti pa kay Kristo Wala nang mas gagaling pa. Wala nang mas dadakila pa kaysa kay Kristo. At yun ay hindi sana niya nalaman. Again, kung pinanindigan niya yung kanyang negative bias noong una pa lang. Imagine yung na-discover niyang katotohanan dahil hindi siya nagpadala sa negative bias na yan. Yung katotohanan na hindi niya makontain. Obviously, dahil hindi lamang siya naging tagasunod, hindi lamang siya naging apostol ni Kristo, nag-alay pa siya ng kanyang buhay kay Kristo. And so again, imagine kung gaano kadakila at kalaki, kabuting katotohanan ang hindi niya nalaman sana kung siya'y nanindigan lamang sa negative bias niya against Jesus noong una. Kaya ako po naitanong kanina naitanong na po ba natin kung ilan ang relasyon ang nasayang, hindi natuloy, hindi nag-flourish o nasira ng tuluyan. Dahil sa mga panghusga na ginawa natin o ginawa sa atin na kung minsan kung tutuusin ay mga simpleng bagay lang naman ang pinagmulan din. Halimbawa, hindi ka lang napansin, hindi ka lang na-text agad, hindi ka lang napuntahan, hindi ka lang nadalaw, napagtaasan ka lang ng boses, na syempre masakit din. Pero paano kung mayroon talagang mga maraming dahilan na kung malalaman lang natin ay pwedeng agad na magbago ang pananaw at ang pakiramdam natin. And so, why don't we also just come and see muna? Halina, tingnan muna natin bago tayo magkamali sa pagdidesisyon natin. Dati ay may nagtampo sa akin dahil hindi ko raw siya nabigyan ng image ng Our Lady of La Salette. Araw ng Lunes, birthday daw niya. Gayong ako naman daw ay nagbibigay sa mga may birthday. Tinanong ko po siya ng magalang, kayo po ba ay isa sa mga lingkod ng simbahan, yung mga members ng samahan ng simbahan? Hindi po, taga saan po ba kayo? Taga malayo. Yun po kasing Lunes, sinabi ko rin po sa kanya ay inaalat po ng inyong lingkod sa pagbibigay ng mga libreng images sa mga nagsa-celebrate ng birthday para sa ating mga church workers. Para naman po sila rin mabigyan. Yun po ang dahilan. So, hindi para discriminate or disregard yung iba. Although, naisip ko rin naman, may punto rin siya. Although, hindi naman sinabi yung ganitong punto. Ang na-realize ko sa sinabi niya, mali din na hindi bigyan yung iba kasi may misinterpret talaga. Mabuti pang sa ibang okasyon na lang magbigay ng para sa mga church workers at gawing sa lahat na ng araw ay pwedeng magbigay na ng image sa iba. Yun. So, you see, she came and saw, I came and saw. Yung hindi agad panghuhusga, yung hindi pananindigan sa, ito yung punto ko ito yung tama, ikaw ang mali. Yung pagbibigay ng benefit of the doubt, malaking bagay yun. Yung pagbibigay ng grasya, kahit sa
taong nape-perceive natin o nakita natin nagkasala, malaking bagay yun. Maraming mga relasyon ang masa-save nun. Kaya magbigay po tayo ng grasya o ng benefit of the doubt sa isang taong nagkakasala. Kahit pa sabihin natin o pakiramdam natin, we have heard, we have seen enough. Kasi po pwede pa rin talaga na may mga mahalagang katotohanan na hindi natin makita ating mapalampas. Masayang kung manghuhusga tayo agad. Magbigay po tayo ng tsansa sa tao, sa sitwasyon, at maging sa ating sarili. Sapagkat po pwedeng mali din naman na tayo. Hindi po ito pagiging naive. Hindi po ito pagsasawalang kibo sa pagkakamali at pagkakasala ng isang tao. Kundi pagbibigay ng tsansa. Overall, pagbibigay ito ng tsansa sa katotohanan na dapat pa nating malaman. Sapagkat tandaan po natin, ang katangian ng Diyos ay katotohanan. Kaya ang pagbibigay natin ng tsansa sa katotohanan ay pagbibigay natin ng laya sa Diyos na kumilos sa ating buhay upang ipakita sa atin ang buong katotohanan. Nang sa gayon, dumating man ang panahon na tayo magdesisyon para sa isang tao, para sa isang bagay o sitwasyon, ay hindi tayo magsisi at di tayo kabahan dahil alam natin na hinayaan natin ang Diyos na kumilos upang ilantad sa atin ang buong katotohanan. At pag ganyan, kakampi po natin ang Diyos dyan. And so let us pause before judging. Let us listen before reacting. Let us think before texting or saying anything. Let us ask before assuming. Let us try to understand first before condemning. Because for all we know, yung hindi natin panghusga ngayon ay po pwede palang makapagsalba ng tao ng bagay ng pangyayari na pwede nating ma-realize na pinakamahalagang blessing pala sa atin pagdating ng panahon. Yun ang na-realize ni San Bartolome tungkol sa ating Panginoon. At pwedeng mangyari sa atin yun. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Ayun. Lagyan natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya ang sitwasyon ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Pumikit tayo. Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa mga pagkakataon ako'y nakapanghusga dahil alam ko ang pakiramdam ng nahusgahan, lalo pat mali ang panghusga. Hindi ka mag-grow, hindi mo mapatunayang mali ang sinasabi, iniisip nila. Hindi ka rin makagawa ng mabuti nang wala silang pangit na masasabi. Tulungan mo po ako na wag nang dagdagan ang mga ganitong tao upang wala nang masayang na mga relasyon at mga bagay at mga tao na pinapadala mo sana bilang biyaya sa aking buhay. Tulungan mo po ako, Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Ilan ang pagkakaibigan sana ang hindi natuloy. Ilan ang pagtitinginan ang nawala at ilan ang relasyon ang tumapang. Dahil sa panghusga, huwag na po nating dagdagan. Hallelujah! Marami nang nasasayang. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. O kapatid, kahit ang isang pangit na pangyayari, huwag mong husgahan. Dahil po pwede pa rin gumalaw at
kumilos ang Diyos. Kahit sa pangit na pangyayaring yan, tandaan mo, Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him. Love God above anything. Trust Him. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una-una, ngayon magpakailanman at magpasa wala hanggan. Amen. Pag-aalay. Pag-aalay po. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagkapasalamat sa iyo. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay, kakilalang yumauna. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisang mahal na Birhen ng Lasalet ang ina ng Diyos. Isa Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdimong naman namin na pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag
ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin po sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po, peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos Na na nag-aalis. nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroon ng ligayang lubos. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa,
Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong nisa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat. At ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos sa may tuluyang matupad siya nawa. Mahal na biran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay ninyo na siyang dahilan kung bakit tayo patuloy na nakatutulong sa mga nangangailangan. Kaya marami pong salamat sa inyong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Thank you rin po. Mary, Mother Of the Lord, here's a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last ahead. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, here is a prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts as once they fell at last. Hallelujah.